Matagal nang nagnenegosyo ang restaurant owner na si Lourdes Sims sa bayan ng Lopez, Quezon. Ang isa niyang kainan malapit sa Maharlika Highway na daanan ng mga papuntang Bicol. Dati raw malakas ang kita dahil sa dami ng turistang pabicol. Pero sa paglipas ng mga taon, batid niya ang pagsadsad ng negosyo dahil sa tumitinding sira sa mga daan. Ang mga turista dito, marami. Nung ganyan na nang nangyari, wala na. Parang kumukunti na. Gawa nga nung lubak. Ang dami ng mga single-single. Ano sila, yung sama-sama. Ngayon, wala ka nang mapapansin na gano'n. Aminado si Public Works Secretary Vince Dizon sa kalagayan ng daan nang baybayin niya sa bus ang Quezon Camarines Sur noong January 16 kasama ang mga tauhan ng DPWH at media. Nadatnan niya ang hindi matapos-tapos na Lopez Viaduct sa Maharlika na 2022 pa nasimulan. Ayon sa kalihim, hindi matapos-tapos ang proyekto dahil tingi-tingi ang pondo. Critical pala itong Lopez Viaduct kasi pagka pala umulan, itong buong stretch ng Maharlika na ito, baha. Kasi nga, mababa talaga siya. So pagka tag-ulan, pag may bagyo, hindi ka na makakadaan dito. Malalaking lubak naman ang tumambad sa kalihim nang makarating sa bayan ng Calawag at may napansin din siyang isa pang problema. Mukhang ang problema is there is water underneath the road that is destroying the road from underneath. So bagsak ng bagsak. At habang nasa bus papuntang Bicol, May worse pa dito. Pagpasok natin ng Bicol, yun ang masama, yung Andaya. sa Andaya Highway sa Camarines Sur, ikwinento ng mga residente ang hirap na dinadanas sa bako-bakong kalsada. Ayon sa kapitan sa bayan ng Lupi, ang kanyang anak na nag-aaral lang sa kalapit na lugar, nagre-renta pa ng bahay dahil sa perwisyo sa biyahe. Dagdag pa ng isang residente, balaki din ito kapag may emergency. Monthly po ang check-up ng asawa ko. Nagaling kami ng alas 7, nakakarating kami minsan alas 10 na. Ang pinakamalapit na ospital, Naga. Tila pangkaraniwan na ang kalbaryo ng mga Bicolano sa pagbiyahe dito sa Maharlika Highway. Gaya na lang ng kalsada dito sa bayan ng Del Gallego, Camarines Sur, kung saan makikita nyo naman ay kung di bako-bako ay nabalot na ng aspalto at bato na nakakaperwisyo sa mga motorista. Ani Dizon, target nilang ibsa ng hirap ng mga babiyahe sa Semana Santa kaya hahanap sila ng pansamantalang solusyon. Kasama ni Rian ng utos na tapusin lahat ng reblocking bago pa ang kasagsagan ng paglalakbay sa Holy Week. Pinatitigil din muna ng kalihim ang ongoing repairs habang inaayos pa ang disenyo ng malawakang rehabilitasyon. Ang gusto natin gawin dito, talagang, and sinabi na rin to ni Pangulo, bubuhusan na natin to ng malaki this year and next year. So we will consolidate the funding. Tingin ko, malaking kontratista na dapat ito. Hindi na pwede yung mga maliliit na kontratista gagawa ng isang maigsing segment, tapos gagawa ibang kontratista na naman. Sabi ni Tizon, target nilang simula ng pagkukumpuni bago ang tag-ulan. We will be working with JICA again. We will ask for their help, especially in the areas where we visited na nakikita nating nag-road trip sa Andaya, no? Yung mga tinamaan ng Christine at Juan na bumibigay yung lupa sa ilalim ng kalye. In some areas, especially the urban areas, gagawin na nating full master plan. Ibig sabihin, pati sidewalk, baka pati bike lane. Sunod namang iinspeksyonin ng kalihim ang Albay Pasamar na mas malalaan niya ang sitwasyon. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand Lance Mexico, Newswatch Plus, Camarines Sur.